Bukod sa pagsibak sa hepe ng MPD Station 1 kung saan nadiskubre ang umunoy sikretong kulungan, sinibak na rin ni NCRPO Chief Oscar Albayalde ang ilang tauhan ng Drug Enforcement Unit. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Rafi, personal na binisita ni NCRPO Director General Oscar Albayalde itong di umano'y sikretong kulungan sa MPD Station 1 kung saan 11 preso ang nadiskubring nagsisiksikan kagabi. Maliban nga sa Station Commander tulad ng nabagit mo na si Superintendent Robert Domingo, ay sinibak din ni Albayalde ang 12 tauhan pa ng Drug Enforcement Unit o DEU ng istasyon. Maluwag naman tinanggap ni Domingo ang pagkaka-relieve sa kanya at mabuti nga daw yun at nang maging impartial ang isasagawang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service. Ang giit ni Domingo, ito raw ay bahagi ng war against drugs at kung ang kanyang pwesto maging kapalit ay maluwag niya itong tatanggapin. Pinanindigan ni Domingo sa harap ng mga matataas na opisyal ng PNP na ito ay makeshift cell na kanyang kusang ginawa dahil sa kakulangan ng espasyo para sa mga nahuhuli nila sa anti-drug campaign ng pulisya. Ang liderato ng MPD at ng NCRPO, bagamat aminadong mali at labag sa batas at sa SOP ng pulisya mga tagong piitan, hindi naman daw nila agad kinukundina ang kanilang mga tauhan hanggat hindi natatapos ang sinasagawang investigasyon. Sagot naman nila sa mabibigat na alegasyon ng torture at extortion o pangingikil, karaniwan daw sa mga naarestong drug suspects na akusahan ng ganito ang mga pulis, kaya kailangan muna itong imbestigahan. Pero kanina iniharap ni Albayalde sa media ang 3 sa mga ikinulong sa umano'y sikretong selda. Pero Rafi, iba na ang kanilang kwento at kapareho na ng sinasabi ng pulisya. Nakahapon lamang daw sila nahuli at wala raw pangingikil at torture na nangyari. Inilipat na rin sila sa main detention cell kung saan nagsisiksikan ngayon ang aabot sa 80 preso sa espasyong para lamang sa 40. Samantala Rafi, anumang oras mula ngayon ay isa sa ilalim na sa inquest proceedings itong nadiskubring mga nagsisiksikan preso sa Tagumpiitan at nakausap na rin natin kanina lamang ang ilang kawani ng Internal Affairs Service na nagsisimula na ng kanilang investigasyon. Rafi. Ivan, nakapuna-puna dun sa video mo na merong yung tukador na nagsisilbing pintuan nitong sinasabing sikretong kulungan ay tinanggal na. Naipaliwanag ba ito nung nirelieve na Station Commander, Ivan? Sa ngayon, Rafi, dahil hindi na nga ito gagamiting piitan, kaya open na ito. Tinanggal na yung takip na tukador na nagsilbing pintuan nito. Pati yan, nakikita ninyo, through and through na rin ang hangin dyan. Wala na rin takip at meron pang nakalagay na ilaw dyan, pinalagay nitong mga hepe ng NCRPO, Rafi. Kahapon kasi, Ivan, ang binabanggit ay true and true nga daw talaga yung kulungan na yan. Kaya komportable at maayos naman daw yung lagay ng mga preso dyan. Pero kagabi kasi nung nandyan tayo ay talagang sarado yung kabilang pintuan at puno yan ng basura at mga gamit. So parang naging storage area yung bahagi ng kulungan na yan. So talagang saradong-sarado yan and of course nakasarado rin yung tukador. Talagang hindi mo mapapansin na merong selda dyan sa loob na yan. So ngayon, malinis na ba, Ivan? At talagang lusutan na yung pansamantalang selda na yan, Ivan? Yes, Rafi, ang itsura niya ngayon para na lang siyang karaniwang eskinita na may mga bakal na rehas. Pero ang paliwanag kanina ni Superintendent Domingo, ito raw takip na yan inilalagay nila tuwing gabi lang. Dahil for security reasons, dahil mga preso pa rin nga itong mga nandito sa loob. Pero during the day, tinatanggal naman daw nila yung takip, lalo na sa mga bakal na rehas, para pumasok yung hangin. Again, ang pinaninindigan depensa nitong si Superintendent Domingo, ito raw ay pagmamaximize lamang ng kanilang espasyo dahil wala nang paglagyan at patayo na kung matulog itong mga preso nila dito sa kanilang main detention cell, Rafi. Bukod Ivan, sa PNP na mag-iimbestiga na ng kaso dyan, yung CHR ba, may balita ka kung babalik dyan? Kasi iba yung nakita nila kahapon dahil talagang sarado yan. Sumigaw lamang sila kaya nalaman nilang merong tao dyan sa loob. So talaga medyo magkaiba yung kanilang statement. Lalo na yung statement ng mga nakadetain dyan kahapon, talagang iba yung sinasabi nila. At ngayon, binabanggit mo, nagbago yung kanilang tono, Ivan. Rafi, yung kwento ng mga preso kanina, katulad na ng sinasabi ng mga pulis, nakahapon lamang daw sila nahuli, na wala daw torture, walang extortion. Nakausap natin kanina, Rafi, itong si Attorney Canapi ng Commission on Human Rights. At ang sabi niya, definitely babalik daw sila dito sa detention cell. Hindi nga lamang niya masabi kung ngayong araw na ito o sa mga susunod na araw at pinag-aaralan pa raw nila
ang kanilang mga susunod na hakbang kasunod ng nadiskubre nilang ito. Okay, maraming salamat, Ivan Mayrina.